Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Alan Picasso Romero kontra Asat Hovhannisyan. Fight schedule August 24, 2024, nagaganapin sa Arena Ciudad de Mexico, Mexico City, na kung saan paglalabanan nila ni Picasso at Hovhannisyan ang WBC Silver Super Bantamweight title. So bukas na po magaganap ang bakbakan na ito na kung saan tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba nagilyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa bakbakan na ito. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon po kayo. At dahil sa nasabi ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat, simulan na natin at unahin natin lang sa panig ni Asat Hovhannisyan. As a pro boxer, may impresibong kartada si Hovhannisyan, 21 wins with 17 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa itong natalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis lamang ito nakatikim po ng knockout. Sa ngayon may edad na 36 anyos si Hovhannisyan. Height 5 foot and 6 inches, reach 65 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 80.95%. Last fight, February 18, 2023, nakasagupa niya si Luis Neri, WBC title eliminator, na kung saan natalo itong si Asat Hovhannisyan sa kanyang laban kay Neri by 11th round knockout, na kung saan itong si Hovhannisyan po ay nakatikim ng bagsak. Pero ganun pa man, napakaganda po ng ipinakita nitong si Hovhannisyan dahil nasasaktan din po niya si Neri. Oo. So ngayon sa karanasan nitong si Asat Hovhannisyan, minsan na itong naging world title challenger. Nakalaban niya si Ray Vargas. Natalo siya by unanimous decision. Nakalaban din niya ang dating world title challenger na si Ronnie Rios. At siyempre si Luis Neri. Yan po ang mga nakatunggali ni Asat Hovhannisyan na kung saan mga idol, masasabi nating hindi na po basta-basta ang kanyang eksperyensya o karanasan. Sa skills, sa pangkalahatan, boxer-puncher itong si Hovhannisyan. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututulakbakan, may counter-punching style. Pressure fighter style, malimit natin nakikita sa kanya, at yung brawler style, na kung saan may delikadong pabugso-bugsong sugod ito mga idol. Pabugso-bugsong atake na kung saan kung mabigla ka dyan, sigurado. Taglay nito ang power, hand speed, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa ng boxingerong ito. Cover, head movement, yung pagbabakpedal niya, in and out, pagpapanatili sa kanyang distansya, ganyan. So, may mga openings din po, siyempre sa depensa si Asat Hovhannisyan na kung saan nagiging delikado. At siyempre mga lords, hindi ito kahigpitan pagdating po sa depensa. Marunong din po itong tumanggap talaga ng suntok si Asat Hovhannisyan. Katunayan, sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis lang nakatikim po ng knockout. At para sa akin, immature pa ang pag-awat ng referee. Pero ganun pa man, siguro nakita ng referee na talagang delikado na rin siya, kaya itinigil ang laban mga idol. Sa panig ni Alan Picasso Romero, as a pro boxer,
itong si Alan Picasso Romero may impresibong kartada din ho. 28 wins with 16 wins coming by way of knockout, undefeated, ngunit may isang tabla. May edad lamang na 24 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 70 and half inches. Knockout ratio 57%. Last fight May 4, 2024, nakasagupa si Dimin Vasquez, panalo by 5th round technical knockout si Alan Picasso. Karanasan o eksperyensya ng mga boksingerong ito. Ang pinakamatinding na kalaban lamang nito mga lods, katulad ni Dimin Vasquez, Kevin Villanueva, David Reyes Cota, na kung saan may mga magagandang kartada din po ang ating nabanggit, pero hindi gaanong mga kilala ang kanyang mga nakasagupa. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang skills. Pangkalahatan, boxer puncher din po. Pwede siyang mag-pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tuturok-bakan, may counterpunching style. Masipag din ito kung bumabato na suntok, taglay din ang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, masasabi nating average lang din po ang kanyang depensa. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. 24 anyos kontra 36 anyos. So mga idol, wala pa talaga sa kanyang prime or peak na pagka-prime si Alan Picasso. Si Asat Hovhannisyan naman, palipas na or lipas na, kalilipas lang ng kanyang pagka-prime, which is 36 years old. Sa height, mga idol, mas matangkad po itong si Picasso, 5 foot and 8 inches. So 2 inches ang diferensya. Sa reach naman po mga lods, 5.5 inches ang diferensya lamang po si Picasso. Sa knockout ratio, lamang naman si Asat Hovhannisyan dahil umaabot po ang kanyang knockout ratio sa 80.95%. Samantala, si Alan Picasso Romero may knockout ratio na 57%. So, knockout artist kontra power puncher. Ngayon, sa activity. Last fight ni Alan Picasso, May 4, 2024. So, aktibo. Samantala, itong si Asat Hovhannisyan mga idol, last fight February 18, 2023. Kung di ako nagkamali, 18 months na naka-lay off ito. At galing sa pagkatalo by knockout. So, 18 months, masasabi kong naka-recover na po ito. Oo, naka-recover na. Ang hindi ko lang alam kung wala ba itong inindang phobia. Kasi first time siya nakatikip ng knockout sa kanyang last fight. So, sa eksperyensya, lamang po talaga si Asat Hovhannisyan, walang duda. 60-40 po tayo dyan sa eksperyensya. Sa skills, parihong boxer puncher. Pero tandaan natin na lamang sa power si Asat Hovhannisyan. Oo. So ngayon, dadako tayo sa ranking ng boxing scene. So si Asat Hovhannisyan mga idol, wala sa ranking sa ngayon dahil po inactive. O ganun talaga yan. Pag inactive, wala sa ranking. Pero tandaan natin na sa kanyang last fight, WBC World Title Eliminator. So, yun po. Nasa taas na ranking siguro ito noong hindi pa siya na inactive. Samantala, si Alan Picasso, rank 1 sa WBC, rank 12 sa WBO. Oo. So, saan gaganapin ang laban? Sa mismong baluarte ni Alan Picasso sa Arena Ciudad de Mexico, Mexico City. At additional, para naman sa panig ni Hovhannisyan, bata ito ni Coach Freddy Roach. Alam niyo kung gaano katalino si Freddy Roach mga idol. Oo, pero siyempre mga idol, nasa boksingero din po yan. Kung marunong sumunod sa gusto ng coach o trainer. Okay. So ngayon, sinong liyamado? Ano po, liyamado dito si Alan Picasso. Oo, pero may mga disadvantages po siya. Saan? Sa power. Pangalawa, sa eksperyensya. For the first time siyang mapapalaban sa ganito kadelikado, ganito ka eksperyensyado, ganito ka power puncher na si Asat Hovhannisyan. Kaya delikado dito ang Alan Picasso sa labanan din na ito mga idol dahil yung karanasan talaga is importante din. Tandaan natin na lamang pa sa power si Hovhannisyan. At yun nga lang mga lods, 36 years old na ito,
So, kalilipas lang sa prime at inactive pa. Pagka sinasabing inactive, 18 months, delikadong baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust, na kung saan pagka tinamaan ng ring rust, bunga ng matagal-tagal na panahon na hindi pagsampa sa ibabaw ng ring para lumaban, delikadong yun nga, kung matamaan ng ring rust, apektado ang galawan, power, stamina, lalo na 36 years old na po ito. So, mga lods, masasabi kong 55-45 pabor kay Alan Picasso. Pero malaking pagsubok ito, ipagpaano ko po sa inyo, malaking pagsubok ito kay Alan Picasso dahil for the first time siyang mapapalaban sa katulad kadi kalibre boksingero katulad kay Asa Tobanesian. Oo. So dito mga lods, lamang sa ranking si Alan Picasso, lamang sa height, reach, na kung saan kung yan ay kanya gagamitin, advantage po yan. Siyempre hindi naman siya gaano talagang napag-iiwanan din sa power. Kaso nga lang yung experience mga idol. Doon tayo. So skills naman, si Alan Picasso, may mga defensive style din po ito. May kakayahan din ito na pagpapadatil sa kanya distansya sa kanyang katunggali. Si Asa Tobanesian naman malimit sa presyuran, brulan at suntukan. So parehong boxer puncher, di malayo na talagang magkaroon ito ng umatikabong bakbakan mga idol. Oo. So delikado rin dito si Picasso kasi nga eksperyensyado, power puncher ang kanyang katunggali. O delikado din siya dito talaga. Masasabi kong dito masusubok ang kakayahan at ang tibay ni Alan Picasso. At sabi ko nga sa inyo, dayo rito si Asa Tobanesian. So, ibig sabihin, pagka dayo, alam nyo na ang ibig kong sabihin pagka nagkaroon lang ito ng close fight ticket sa scorecard. So, ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Alan Picasso by split decision or unanimous decision. Dahil sa mataas din naman ang kanyang knockout ratio at posibleng mangyari na kinalawang nagkaroon ng ring rust si Asa Tobanesian. So, may posibilidad din makapagpa-knockout si Picasso. Pero hindi po yan ang ating pinaka-official prediction. May posibilidad lang na makakakuha siya ng panalo by knockout dito kay Asa Tobanesian. Siguro sa later rounds, yung panahon na magbabago ang galawan, iipikto ang ring rust kay Tobanesian, which is yung stamina, isa pa yan dahil 12 rounds ito mga idol. Kaya may tendency na makapagpa-knockout din ang bata na si Alan Picasso. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating official prediction. Sa panig ni Asa Tobanesian, gamit ang kanyang power, experiensya, Asa Tobanesian by knockout, 1-8. Posible niyang magawa yan dito kay Alan Picasso. 1-8. Oo, lalo na yung kanyang pabugso-bugsong atake, delikado tong si Alan Picasso dyan. Dahil for the first time niyang mararanasan ang ganito kadelikadong opponent na kung saan pagka ito ay nabigla, baka dyan lalabas ang kakulangan niya sa karanasan, mga lods, yung karanasan. Oo. So, ngayon, kung sakaling di magawa ni Asa Tobanesian na may knockout si Alan Picasso, may tsansa pa rin naman na manalo sa puntusan si Alan Picasso gamit ang kanyang power at pagka-boxer puncher. Posible siyang magiging agresibo dito. Dahil yung sinasabi kong 18 months layoff na kung saan delikadong pinasok na ito sa ring rust, yan ay optional pa po lamang. Dahil mayroon namang mga boksingero na matagal na panahon na nag-inactive pero halos hindi nagbabago yung galawan dahil hindi nila pinabayaan ang kanilang ensayo. Although magkaiba naman ang original na laban kaysa sparring lang. Pero malaking bagay po yon ang sparring or ang ensayo dahil sa siyempre mamintin na ang hangin, ganyan. So yan ay optional lamang mga lods, yung disadvantage nga ni Picasso which is yung inactivity. Pero kasama na po yan sa disadvantage din po niya dahil posible ngang pinasok din ito sa tinatawag natin na ring rust. Kaya delikado dito si Alan Picasso din po mga lods. Pero ganun pa man, pabor pa rin ako kay Alan Picasso. Bata kasi ito at yung kung gamitin lang niya ang kanyang height and disadvantage, kalamangan po niya yan dyan kay Asa Tobanesian kung sa puntusan. Pero kung makipagsabayan siya kay Asa Tobanesian, namong problema tayo dyan. Delikado talaga.
si Alan Picasso dito na makatikim po ng kaunang talo sa kanyang professional boxing career. Dahil for the first time nga siyang mapapalaban sa ganito kalibre na boksingero katulad kay Asat Hovhannisyan. Tanda natin, pinahirapan din dito. Although talo siya sa huling laban kay Luis Neri, pero si Neri po ay alog din noong napagtamaan ni Asat Hovhannisyan. Oo. Kaya abangan natin. Dito masusubok ang bata na si Alan Picasso. Mga Lods, itong height niya na 5'8", posible pa itong tumangkad pa. 24 anyos lang kasi ito. Bata pa ito mga Lods. Kaya may posibilidad pa. At yun nga, abangan natin dahil malaking pagsubok ito sa panig ni Alan Picasso. Kaya para po sa nag-request, pahabol na lang po ito kasi bukas na po ito ating masasaksihan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.